Sa iba pang balita, muli nang madadaanan ng mga motorista ang 35 pangunahing kalsada sa Luzon. Dahil yan sa ginawang clearing operation ng DPWH upang maalis ang mga debris dulot ng landslides. May detalye si Harley Valbuena ng PTV. Nadadaanan na ang karamihan sa national roads na binaha sa kasagsagan ng bagyong Krising at Habagat. Ayon sa Department of Public Works and Highways, bunga yan ng clearing operations ng quick response teams. Dahil dito, nabuksan na ang 35 national road sections. 5 national roads na lamang ang hindi passable ang ilang bahagi. Kasama rito ang Quezon Road na mananatili pa ring sarado, lalo na't may banta ang dalawang bagyo at maging habagat. For safety reason, we have to render it close to general traffic muna until such time na itong fenomeno ng habagat at saka yung effect ng dumarating na typhoon, hindi po namin pinabubuksan. So we are recommending ng mga papunta ng bagyo, gamitin muna po yung Marcos Highway at saka Nagilian Road for the time being. Sa pinakauling datos ng DPWH, pumalo na sa 3.75 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura ng magkakasunod na severe weather systems. Sa kabila ng mga naranasang pagbaha, iginit ng DPWH na malaki pa rin ang naitulong ng nakumpleto nilang 9,856 flood control projects simula noong 2022. Pinagagana na rin ang rainwater collection system upang maipon ng tubig baha at magamit sa ibang bagay tulad ng irigasyon. Gumagawa po kami ng mga retarding basins wherever it is technically feasible para yung maiipon natin yung mga tubig na pwedeng gamitin sa irigasyon, sa kahit na sa water supply at saka kung ano-ano man, no? Kaysa sa yung dumadaloy lang yung tubig baha papunta sa dagat. May paalala naman ang palasyo kay Vice President Sara Duterte matapos batikusin ang hakbang ng gobyerno na magimbak ng tubig ulan. Gagamitin kasi ang rainwater sa agrikultura. Nilekturan siya ng Malacanang dahil tila raw kulang siya sa kaalaman sa batas kaugnay dito. Meron na po itong batas, Republic Act number 6716, an act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of springs and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. So nakakapagtaka po talaga na wala po yatang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol po sa rainwater collection system. At ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Para sa Integrated State Media, Harley Valbuena ng PTV.